Inaabangan na ng mga kababayan ni President Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa Ilocos Norte ang kanyang ikatlong State of the Nation address ngayong araw. Anila, gusto nilang marinig sa presidente ang naging programa at proyekto ng kanyang administrasyon at ang mga programa pang nais niyang ipatupad para sa ikauunlad ng mga Pilipino. Tulad ni Tatay Irinio Saladino na 10 taon nang nagsasaka sa Bacara, Ilocos Norte, hiling na sana'y mapababa ang presyo ng abono. Anya, 2 beses kasing naglalagay ng pataba sa kanilang pananim kung kaya't lugi sila dahil sa mataas na presyo nito. Medyo marigatam net ba si titagtaltalon, may panggipiti abono, halang nga abono ma'am, dagiti tandan, dagiti agraep, kuno pagtrabahuem, kat nakangingin na met, ta sumursurot met, iti pagkuan iti labor. Tayo kung may baba na ti presyo, abono ma'am, tatno, di kami nagtaltalaw, hanggang mga kakaasig mo nga gatang. Ngayong mataas ang presyo ng abono, hiling nila na tumaas rin sana ang presyo ng palay. Hiling pa nila na tignan ni Pangulong Marcos ang sitwasyon ng mga magsasaka para mapunan ang kanilang pangangailangan. Tamna ti sasaden dagiti tagtaltalon ket no nya iti kurang dagiti tagtaltalon no dapat maited kadakwat nga agserbe ma'am isu ko matited ni Apo Presidente. Hiling naman ni Tatay Moses Kalangan ang karagdagang farm-to-market road at maayos na irigasyon sa kanilang sakahan. Ito ma'am medyo marigatan kami nga girwar di produkto menu asti nga agtutudo ma'am. Kalaytat nga panahon ma'am adadigi jay partes ti dalan nga aglutlot. Samantala, ang mga manggagawa naman tulad ni Tatay Andres, hiling naman na maitaas ang kanyang sweldo. 800 kada araw kasi ang sahod niya bilang isang plumber at electrician. Anya, kulang pa ito sa kanilang araw-araw na gastusin at pagpapaaral sa kanyang kolehiyong anak. Hirap na hirap ang kung di na ako kumayod, wala na po. Kasi sa akin lang umaasang mag-ina ko. Yan din ang hiling ni Jovi. Anya, tumataas ang presyo ng mga bilihin pero wala pa ring salary increase. Kaya't komit ma'am nga ngumatomet ti sahod ti empleyado tata ma'am. Ken no mabalbalin ma'am. Digiti magatang ma'am ket medyo lumakamit basit kasi han nga uman anay DJ minimum ti provincial rate. Si Lola Felicitas at Lolo Marcelino naman, hiling nila na mabigyan ng libreng gamot ang mga katulad na senior citizens. Hindi kasi sila kabilang sa mga tumatanggap sa buwanang social pension. No, kumama ipaay na retay ko na nga method nga kasla ka ba dumamam nga pensyon. No, adi ipaay da nga kaasi akit laklakayan ako na po ket marigatan ako na trabaho. Si Lola Estrelita naman, hiling niya na mabigyan ng financial assistance para sa araw-araw na gastusin nila ng kanilang mga anak at apo. Hiling ko, tulungan niya ako ni Presidente mang sa pagkain lang. Okay na sa akin. Malaking biyaya na ibinigay sa akin ng Presidente. Hiling naman ng tricycle drivers na mapababa ang presyo ng gasolina. 2 beses maggasolina si Tatay Jemer. Anya, aabot lamang sa 150 pesos ang 2 litrong gasolina noon. Ngayon, doble na. Mataas na nga ang presyo ng bilihin. Lugi pa sila dahil kaunti lamang ang mga pasahero. Kasi nga min det inginat gasolina ma'am ket iso ti mesa nga mangpalagigat kada kami. At nung amin nalaklakat gasolina ma'am, akit ad-ado DJ kasapulan mi ma'am. Si Agustin naman, hiling niya ang karagdagang tulong para sa mga tricycle drivers. Di latab, tulong latab para kinyami nga tricycle driver. Mabaling ko manayonan. Ang Ilocos Norte Police Provincial Office naman, nagpasalamat sa suportang ibinibigay ng Pangulo sa kanila sa pagpapatayo ng mga bagong opisina. Nirerespeto din nila ang hindi paglagda ng Pangulo sa panukalang batas na magpapatupad ng reorganizational reforms sa Philippine National Police. Well, sa amin po sa PNP is kung ano man po yung programa na para sa amin is ng ating presidente is continuous pa rin po yung support po namin.
Para naman kay Lawag Mayor Michael Kion, inaasahan niyang marinig kay Pangulo ang mga hakbang para masolusyonan ang sigalot sa West Philippine Sea. Despite the fact that I have a very good relationship with the People's Republic of China, I don't feel that what they're doing in the West Philippine Sea is correct. Sana the President would also address that. Okay? We're also building here the first 4PH program of the President buong Region 1. Ipinangako niya sa lahat ng mga residente ng syudad ang patuloy na pakikipagtulungan niya sa Pangulo para mapabuti ang pamumuhay ng mga Tagalawag.